Marisa's point of view. Tatlong bagay lang ang mahalaga sa akin. Pera, trabaho at dignidad. Kailangan ko ng pera para mabuhay sa araw-araw. Kung may gusto man akong bilhin ay mabibili ko. Kailangan ko ng pera dahil may binubuhay ako. Ang lolo at lola ko sa probinsya. May edad na rin silang dalawa at wala nang kakayahan pa na makapaghanap buhay sa probinsya. May malapad na palayan si Lolo Tonyo na kinunan namin ng supply ng bigas. Si Uncle Mario ang nag-asikaso sa palayan ni Lolo sa probinsya. Kailangan kong makahanap ng matinong trabaho dahil kailangan ko ng pera para sa maintenance ng gamot ni Lolo. May asthma kasi si Lolo at kailangan niya ng gamot at vitamins para lumakas ang immune system niya. Si Lola naman ay medyo malabo na ang paningin. Kailangan niya ng gamot para sa mata. Hinilot ko ang aking sentido habang iniisip ang mga problema sa buhay ko. Buo na ang desisyon kong lumuwas sa Maynila para makapaghanap ng pangmatagalan na trabaho sa Maynila. Maging regular sana ako at hindi palipat-lipat dahil mahirap ang paiba-iba ang amo. Ate, buo na ba talaga ang desisyon mong lumuwas sa Maynila? Tanong sa akin ni Monique. Ang bunso kong kapatid na babae habang tinutupi ko isa-isa ang mga damit ko bago isinilid sa bagpak. Pinasadahan ko siya ng tingin. Yes, Monique. Dahil kung dito lang ako maghahanap ng trabaho sa probinsya ay maliit ang sweldo at hindi sapat sa pang-araw-araw natin na gastusin. Si Lolo ay may sakit. Si Lola naman ay lumalabo na ang mata. Hinawakan ko siya sa balikat. Monique, ikaw muna ang bahala kay Lolo at Lola. Iiwan ko ang cellphone ko sa'yo para matawagan kita araw-araw. Saad ko sa kanya. Okay, ate. Pero mag-ingat ka sa Maynila, ha? Malungkot na sabi niya sa akin. Ginulo ko ang buhok niya. Huwag kang mag-alala, Monique. Palagi akong mag-ingat sa Maynila. Mag-ingat kayo dito at ang palagi kong bilin sa'yo. Mag-aral ka ng mabuti, ha? Saad ko. Tumango siya bilang pagtugon sa sinasabi ko sa kanya. Okay. Mag-aral ako ng mabuti at pinapangako ko sa'yo na balang araw ay isa na akong nurse at ako ang mag-aalaga kay Lola at Lolo. Saad niya. Ginulo ko ang buhok niya. Mabuti naman kung ganun. Sige, alis na ako, Monique, at baka maiwan ako ng barkong sasakyan ko papuntang Maynila. Sabi ko sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hinagod ko ang likuran niya. Mag-iingat ka, ate, at mamimiss kita ng sobra. Anya. Ako din naman. Mamimiss kita. Alis na ako. Hinatid ako ng sinakyan kong tricycle sa pantalan ng barko. Medyo mahaba ang pila sa main entrance. Titiisin ko muna ang mahabang pila na naabutan ko dito para makasakay ako ng barko. 1 oras ang paghihintay ko sa pila bago makasakay ng barko. Sa lower class ako dahil promo lang ang binili kong ticket para makatipid. 1,000 pesos lang ang pocket money ko at pagkakasyahin ko ito hanggang sa makarating ako sa Maynila. Nakita ko ang magandang karagatan at pinagmamasdan ko ang alon na humahampas sa barko. Ang daming tao dito sa rooftop para magpahangin at magpahinga. Dito muna ako dahil maraming tao sa ibaba. Wala naman akong kakilala or makakausap man lang dito. Ang hirap-hirap ng mag-isa. Malakas ang loob kong lumuwas sa Maynila dahil malakas ang kutob ko na makakahanap ako agad ng trabaho pagdating ko sa Maynila. Sa Maynila ang pera at hanap buhay. Pero sa probinsya ang totoong kaligayahan at kasiyahan. Tahimik ang karagatan habang pinagmamasdan ko. Hindi malakas ang hampas ng alon ngayon dahil maganda ang panahon at walang bagyong paparating or low pressure. Nakaramdam ako ng gutom kaya bumaba ako para bumili ng makakain. Mabuti na lang at maraming nagtitinda ng pagkain dito sa loob ng barko. May paresan pala dito kaya bumili ako. Overload with soft drinks. Umupo ako sa upuan na bakante at bago nilantakan ang pagkain nasa harapan ko. Habang kumakain ako ay naglalakbay ang isip ko kung ano ang magiging kapalaran ko sa Maynila. Kung ano ang buhay na naghihintay sa akin doon. Sana makatagpo ako ng boss na mabait. Iyon naman talaga ang gusto kong mangyari. Makatagpo ng boss na mabait. Hindi masama ang budhi. 2 araw ang biyahe sa dagat. Halos malapit na rin maubos ang pocket money ko. Bahala na si Batman. Pinagmamasdan ko ang karagatan. Kulay asul ang karagatan. May mga ibon na lumilipad sa himpapawid. Ang sarap pagmasdan.
Nakita kong may couple na nagpicture taking habang nakatambay ako dito sa itaas. Boring kasi sa ibaba dahil wala naman akong kakilala doon kahit isa. Sa nga pala, no boyfriend ako since birth. Kaya hindi ko naranasan ang magkaroon ng boyfriend. Noon high school ako ay ang mga classmates ko ay may jowa na agad. Pero ako aral at bahay lang. Dahil mataas ang matrikula sa kolehiyo ay hindi na nakayanan ng magulang kong pag-aralin ako. Hindi naman ako matalino kaya mahirap makakuha ng scholarship. Ang alam ko lang sigurong gawin ay ang gawain bahay. Ang alagaan ng lolo kong may sakit. Ang bantayan ng mga kapatid ko. Malungkot ako dahil malayo ako sa pamilya at sa lolo ko. Hey miss! Kinalabit ako ng babae sa balikat ko kaya lumingon ako. Ano yun ate? Tanong ko sa kanya. Ngumiti naman ako kasi ang ganda-ganda ng ngiti niya sa akin. Pwedeng pabor sana. Pwede po bang kunan mo kami ng asawa ko ng picture sa view na ito? Alam mo bang bagong kasal lang kaming dalawa? Saad niya. Okay lang po. Akin na ang cellphone mo. Kukunan ko kayong dalawa ng picture. Inabot niya sa akin ang cellphone niya. Nagpose silang mag-asawa. Parang kaedad ko lang siguro ang mag-asawang ito. Okay. 1, 2, 3 smile. Nag-click ang camera ng cellphone at maraming kuha ang ginawa ko para sa kanilang dalawa. Binigay ko sa kanya ang cellphone nito. Miss maraming salamat ha. Naabala pa yata kita. Nagsenyas ako ng okay lang. Okay lang po ate. Walang problema. Salamat ulit. Saad niya. Walang anuman. Napabuntong hininga na lang ako. Pagkatapos ng 2 araw na biyahe sa wakas ay nakarating na rin ako sa Maynila. Ganito pala ang itsura ng Maynila. Maraming mga nagtataasan na gusali. Maingay. Maraming pulubi sa gilid ng kalsada. Maraming walang matirahan ng maayos kaya natutulog na lang sa kalye at sa ilalim ng tulay. Kawawa naman. Nagsisiksikan na parang sardinas ang mga pasahero. Ibang-iba ang Maynila kaysa sa probinsya. Ang mga tao dito ay palaging nagmamadali na parang may hinahabol palagi. Sa wakas nakababa na rin ako sa barko. Lumabas ako ng pier at naglalakad sa tabi ng kalsada nang may nahagip ang mata ko. Isang matandang lalaki na nakasandal sa kotse niya sabay hinihimas niya ang kanyang ulo. Naku baka mamaya ay ma-heat stroke na yun kaya nagmamadali kong nilapitan. Tatay okay lang ba ikaw? Anong nangyari sa'yo? Tanong ko nang makalapit ako sa kanya. Medyo sumasakit ang ulo ko. Daing niya. Naku baka ma-heat stroke po ikaw tatay. May tubig ako dito at uminom ka muna. Binigay ko sa kanya ang bottle mineral water. Huwag kang mag-alala tatay. Malinis po yan. Sabi ko sa kanya. Maraming salamat iha. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Marisa Cruz po. Sabi ko. Nice to meet you Marisa. Ako si Emiliano Martinez. Taga saan ka? Tanong niya. Umarko ang kilay ko. Taga Bacolod po ako. Kaya po ako nandito sa Maynila ay para humanap ng matinong trabaho. Sabi ko sa kanya. Dahil tinulungan mo ako. Ako ang bahala sa'yo. Saad niya. Talaga po. Namilog ang mata kong nakatingin sa kanya. Yes Marisa. Ako ang bahala sa'yo. Sagot kita. Saad niya. Basta sa legal yan tatay ha. Bigla siyang tumawa. Pinasadahan niya ako ng tingin. Naman. Saad niya. Magaan naman kasama si Tatay Emiliano. Sabi niya sa akin ay businessman siya at maraming negosyo siyang inaasikaso. Dahil sa init ng panahon ay nakaramdam siya ng pagkahilo at sumakit ang ulo niya. Grabe naman kasi ang init dito sa Maynila. Kahit maligo pa ako ng 3 beses sa isang araw ay mainit pa rin ang panahon. Kailan kaya magpapadala ng malakas na ulan si God para hindi na mainit ang panahon? Tumataas na rin ang kaso ng heat stroke sa bansa kaya kailangan ang pag-ingat sa sarili. Si Tatay Emiliano ang bahala sa magiging trabaho ko dahil sa tinulungan ko siya at tumatanaw ng utang na loob sa pagtulong ko sa kanya. Mabuti na lang maswerte ako ngayon dahil may trabaho na ako. Hindi na ako mag-isip kung saan makakahanap ng matinong trabaho dito sa Maynila. Basta sa maayos at legal para walang sabit. Carlos Point of View.
Hindi naman siguro guni-guni ang narinig ko dahil may kumakaluskos sa loob ng kwarto ko kaya naalimpungatan at napabalikwas ako ng bangon sa kama ko. Hindi naman ako namamalikmata dahil may nakita akong babae na hinahawi ang kurtina sa kwarto ko kaya pumasok ang sinag ng araw sa loob ng kwarto ko. "Who are you? Paano ka nakapasok sa kondo ko?" Tanong ko sa kanya. Humarap siya sa akin bago lumapit. "Where'd you?" Binatukan niya ako kaya nagulat ako sa ginawa niya. "Hey ugly girl. Bakit mo ako binatukan?" Tanong ko sa kanya. Grabe ang tapang ng babaeng ito. "Amazona. Pagdating ko dito sa kondo mo ang kalat-kalat sa salas at ang dumi. Nakakalat ang basyo ng sigarilyo at bote ng alak." Saad niya. "What? She's getting on my nerves." Umarko ang kilay ko. "So ano naman sa'yo kung makalat sa salas? Linisin mo na lang pwede." Sabi ko. I just rolled my eyes at the ceiling. What the heck? Nakapamaywang siya sa harapan ko at tinaasan niya ako ng kilay. Sino ba kasi ang babae na ito? Kung makaasta sa loob ng kondo ko akala mo kung sino. "Who are you?" Tanong ko sa kanya. "Ako si Marisa Cruz. Bagong katulong mo." Mariin na saad niya. "Ano daw?" Bagong katulong ko. Nagulat ako nang bigla niyang hinila ang kumot ko. Naka-boxer lang kaya ako. "Hoy, ano bang ginagawa mo, miss?" Nakatingin siya sa katawan ko kasi naka-boxer lang ako. "Hey, why are you staring at me? Ang laswa-laswa ng itsura mo. Kung makasigaw naman ito wagas." Ang sakit ng tenga ko dahil ang lakas niyang sumigaw. Umiiko sa loob ng kwarto ko. Tinalikuran niya ako. "Sinong may kasalanan, Aber? Ikaw ang unang pumasok dito sa kwarto ko at hindi ka pa nakontento. Hinila mo pa ang kumot ko. Aminin muna kasing may crush ka sa akin at gusto mong makita ang katawan ko." I smirk. "Ang kapal ng muka mo dong. Wala akong crush sa'yo, ano? Feeling ka rin, ano? Magkakagusto ako sa'yo." Maagang tumawag ang mama mo. Ang sabi niya ay gisingin kita dahil maaga ka daw pupunta sa opisina mo. Saad niya. "Okay, fine. Leave me alone." Maotoridad na sabi ko. "Okay, lalabas na." Pinandilatan niya ako. Gad. Mukhang trouble ito dahil may kasama akong babae na may sayad sa utak sa loob ng kondo ko. Sarap itapon sa labas ng bintana. Bumangon ako sa kama at dumiretso sa banyo para maligo. Binuksan ko ang shower at sinabon agad ang katawan ko. Paglabas ko sa banyo ay nagulat ako at nakahiga siya sa kama ko. "Hoy babae. Bakit ka nakahiga sa kama ko? Bumangon ka nga dyan at baka mahawaan pa ako ng virus sa'yo." I shouted. "Wow. Maganda pala ang build ng katawan mo, sir. May abs ka." Natatawang saad niya. Sabi ko ng abay at manyak ang babae na ito. Pinagnanasaan ang katawan ko. "Pwede bang tumigil ka na, Marisa? Hindi ako natutuwa sa'yo. What are you doing here?" Tanong ko sa kanya. "Walang laman ang refrigerator mo. Nagugutom na kaya ako. Napagod akong linisin ang salas mo at madumi. Wala akong makain, sir. Mag-order ka na lang kaya sa Jollibee or McDo." Saad niya. "What? Wala na namang laman ang refrigerator." Tanong ko. Napakamot siya sa ulo nito. "Wala na nga eh. Ang kulit mo rin. Wala akong makain at kapag hindi ka mag-order ng pagkain ay ikaw ang kakainin ko." Nakangising saad niya. Sabi ko na nga ba at manyakis ang babaeng ito. "Lumabas ka nga ng kwarto ko." Binato ko siya ng hawak-hawak kong tissue paper kaso hindi siya natamaan. Magaling umilag. Matutuyuan talaga ako ng dugo sa babaeng ito. Buwisit na babaeng yon. Iniwan ko siyang mag-isa sa condo unit ko. Nagmamadali akong nag-drive papunta sa kumpanya dahil may mga meeting ako sa mga bagong investors. Nakita ko si Mami sa hallway kaya nilapitan ko siya. "Ma'am, let's talk." Saad ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. "Ano ang pag-uusapan natin, Carlos?" Umarko ang kilay niya. "About her mommy. About the stupid girl. Her name is Marisa." Saad ko sa kanya. Pinasadahan niya ako ng tingin at bago tumingin sa wristwatch niya. "Bakit hindi mo ba nagustuhan ang bagong maid mo, Carlos?
Nakangising tanong niya sa akin. Napabuga ako ng hangin sa kawalan. Ma'am, she's annoying me. Ma'am, kung makaasta ay akala mo ay kung sinong siga sa kalye. Kung sagot-sagutin niya ako ay grabe. Saan mo ba napulot ang babae na yun, ma'am? I asked. Hindi ko siya napulot kung saan, Carlos. Saad niya. Mami, ayaw ko sa kanya. Pwede bang paalisin mo siya sa kondo ko? Sabi ko sa kanya. No way, Carlos. Siya ang nararapat na maid mo. Ang dami mo na naging katulong kaso walang tumatagal dahil dyan sa ugali mo. It's either if you like it or not ay si Marisa ang makakasama mo sa kondo mo. No way, mami. Sabi ko sa kanya at ayaw ko talaga sa babaeng yun. Don't waste my time, Carlos, dahil may gagawin pa ako. May ka-meeting ako mamaya. Saad niya. Umalis siya sa harapan ko. Gad. Dumiretso ako sa opisina ko nang makasalubong ko ang sekretary ko. Good morning, Sir Carlos. She greeted. Black coffee, please. I command. Noted, Sir Carlos. Anya. Pumasok ako sa loob ng opisina at umupo ako at hinarap ang nagtutumpukan ng mga papeles na kailangan pirmahan. Carlos, bakit ganyan ang itsura ng muka mo? Tanong ni Lucas sabay umupo sa sofa. Pahingi ng malamig na mineral water mo. Parang may El Niño sa lalamunan ko. Palagi akong nauuhaw. Kumuha siya ng malamig na tubig sa refrigerator. Nakakainis siya. Mariin na sabi ko. Sino, Jude? Maintrigang tanong ni Lucas sa akin. Si Mami kasi ay may kinuhang baliw na maid ko. Alam mo ba, dude, kung sagot-sagutin niya ako? Amazona nga ang tawag ko sa kanya. Sabi ko. Bigla siyang tumawa sabay tumingin sa akin. Baliw. Anong nakakatawa, Lucas? May nakakatawa ba? Saad ko. Finally nakita mo na rin ang katapat mo. Halos lahat ng maid mo ay hindi ka sinasagot-sagot at takot sa'yo. Pero yung bago mo. Yari ka dyan, dude. Saad niya. Anong yari na pinagsasabi mo? Mamaya isasako ko ang babae na yon at saka ko ipapalapas sa malaking buwaya. Sabi ko. Ang tanong, kaya mo kaya? Naningkit ang mata niya na nakatingin sa akin. Nakita muna ang katapat mo. Mas lalo niya akong inaasar sa Amazonang yon. Gosh, shut up. Sabi ko. Inaasikaso ko na lang ang makipagharap ng maayos sa mga investor. Maraming naka-line up na meeting ako ngayong araw. Sumasakit na ang ulo ko sa sunod-sunod na meeting ko ngayong araw. Pinikit ko ang mata ko. Okay ka lang ba? Paulit-ulit na boses na naririnig ko. Gad, nakatulog pala ako. Kumuha ako ng tubig sa refrigerator at saka ko tinungga. Nagmamadali akong pumunta sa bar ni Greg. Isang kosak vodka nga dyan, Brian. Sabi ko sa bartender. Okay po, Sir Carlos. Sabi niya. Thanks. Umupo ako sa sofa at bago ako nilapitan ni Greg. Carlos. Saad niya. Greg, sabi ko sa kanya. I'm sorry, hindi ko nasagot ang tawag mo kanina dahil alam mo naman na busy ako. Saad niya. That's okay, Jude. Don't worry. I'm sorry for disturbing you. Saad ko. Anything wrong, Carlos? He asked. Umupo siya sa harapan ko. Naalala mo yung kinukwento ko sa'yo noon? Sabi ko sa kanya. Yes, bakit? Saad niya. Nanaginip ako kanina. Naririnig ko ang boses niya. Sabi ko sa kanya. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan ang taong yun, Carlos? Tanong niya sa akin. Hindi, Jude. Kahit matagal nang nangyari yun ay parang kahapon lang nangyari. Hindi ko alam kung bakit hindi siya mawala-wala sa isip ko. Sabi ko sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi mo siya kayang kalimutan. Saad niya sabay tinapik niya ang balikat ko. Cheers, Jude. Cheers. Tinungga ko ang kosak vodka. Habang tumatagal ay mas lalo ko siyang hindi kayang kalimutan. Saan na kaya ang taong yon? Naalala niya pa kaya ako kahit ilang dekada na ang nakalipas? Kung may gusto akong ibalik ngayon ay yun ang magkasama kaming dalawa na masaya kami. Walang problema at hindi toxic ang nasa paligid namin. Simple lang naman ang pangarap ko. Yun ay ang makita ko siya ulit at makasama. Nakita ko si Marlon. Magulo ang buhok niya.
Tinabihan niya ako. Where have you been? Tanong ko. Ngumisi siya habang nakatingin sa akin. May tinapos lang ako. Walang emosyong sabi niya. Tell me the truth, Marlon. May pinatay ka na naman ba? Ilan beses ko bang sasabihin sa'yo at itatatak dyan sa kukute mo, Marlon, na masama ang pumatay ng tao? Hindi mamamatay tao ang pamilya natin. Ikaw ang nagpaparumi sa apelyido natin. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Prangkang sabi ko sa kanya. Pwede bang kumalma ka? Don't worry, brother. Last na ito. Siya ang may kasalanan sa akin, kaya binawian ko lang. Pangangatwiran niyang baluktot. Kahit na. Wala kang karapatan na kumitil ng buhay ng tao. Kinuyom ko ang kamao ko. Ayaw ko siyang saktan dahil kapatid ko siya. Iisang dugo ang nananalaytay sa katawan naming dalawa. Marisa's point of view. Palingalinga ang mata ko sa kabuuan ng buong kondo unit ni Sir Songit. Ubod ng kasungitan ng amo ko at parang palaging galit sa planetang Earth. Ay mali. Hindi lang sa planetang Earth kundi sa pagmumuka ko. Nakakainis ba ang muka ko? Maganda naman ako, sabi ng lolo ko. Sabi ni Lola Milagros ay maganda daw ako kapag nakasuklay. Kapag nag-aayos. Kapag nag-makeup at kapag nag-lipstick sa labi. Hindi ko naman afford ang mga beauty products na yan. Kailangan kong makapag-ipon para sa gamot ni Lolo at pambayad sa check-up niya every month. Pumunta siya sa doktor para magpa-check up sa mga sakit-sakit niya sa katawan. Habang nagkakaedad ang tao ay dinadapuan ng kahit anong sakit sa katawan. Tumatanda at namamatay. Dahil may kamatayan dahil sa kasalanan. Sapagkat ang kabayaran sa ating mga kasalanan ay kamatayan. Nabasa ko yun sa isang Bible verse. Si Lolo ay maraming sakit ang dumapo sa kanya at kailangan ng pera para sa maintenance na gamot at pambayad sa check-up every month. Dagdag gastos na naman. Nakita ko ang kalat ng salas ni Sir. Buweset na amo kong yun. Nag-iwan ba naman ng sandamakmak na basura dito sa salas? Naningkit ang mata ko habang nakatingin sa mga empty bottle na nakapatong sa center table. Kumuha ako ng trash bag at nilagay ko ang mga empty bottle sa trash bag at mga upos ng mga sigarilyo. May party-party daw kagabi kaya makalat ang salas niya. Aba, subukan niya lang magdala ng mga bisita niya ulit dito. Bubukulan ko na talaga ang sir ko. Ang galing-galing magkalat pero hindi naman marunong maglinis ng kalat. Aba, hindi porket may katulong ay pwede nang maging abusado sa kasama sa bahay. Sa wakas natapos ko na din pulutin ang mga empty bottle at mga upos ng sigarilyo. Buwisit na lalaking yon. Pinagod ba naman ako? Pagkatapos kong maglinis ay nagluto ako ng makakain ko at saka hayahay na nanood ng drama series. May inaabangan kasi akong drama tuwing hapon. Ang lungkot naman ng istorya dahil may sakit ang bidang lalaki at kailangang mag-sacrifice ng bidang babae para ipagamot ang lalaking mahal na mahal niya. Parang hindi ko na kayang pigilan ang luha ko kaya umiyak ako sa pinapanood ko. May baon-baon akong popcorn at malamig na tubig. Tutok na tutok ang mata ko sa screen ng television. Ang ganda ng drama series kaso may sakit ang lalaking bida. Hoy baliw! Why are you crying? Malayo pa ang undas para umiyak ka. Masama ang tingin niya sa akin. Inirapan ko siya. Sinira niya ang araw ko. Good mood kaya ako ngayon tapos sisirain niya ang araw ko. Pakialam mo ba? Moment ko ito. Ano bang kailangan mo, sir? Pwede mo naman sabihin sa akin. Sabi ko. Gad. You're getting on my nerves again pagpasok ko pa lang sa pintuan. Boses mo yun naririnig ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya. Mas lalong kumunot ang noo niya. Nakakaiyak kasi ang pinapanood kong drama series kaya umiiyak ako. Sagot ko. What? Seriously, Marisa? Alam mo, tigil-tigilan mo yan kapapanood ng mga drama na ganyan. Pinagluloloko ka lang yan. Saad niya. Ang boring dito sa kondo mo. Pagkatapos ng mga trabaho ko ay wala na akong ginagawa. Lang ang libangan ko dito. Sabi ko sa kanya. May cellphone ka ba? Tanong niya. Bakit Sir Carlos? Textmate tayong dalawa. Nakangising tanong ko sa kanya. Inirapan niya ako. Naku sir. Sinasabi ko na nga ba eh. May gusto ka sa akin kaya umamin ka na. Natatawa ako.
You wish? Bigla siyang napatalon sa kinatatayuan niya kaya nagulat ako. Marisa, may rats. Tumakbo siya sa kinaupuan ko at sumampa siya sa sofa. Marisa, nakita mo ba yung rats? Dumaan sa paa ko. Naramdaman ko ang laki. Saad niya. Naku, daga lang yan, sir. Kung makareact ka naman dyan ay wagas. Sabi ko. Anong daga lang yan, Marisa? Marumi yan. Hindi mo ba alam na lason ang dumi at ihi niyan? Maglinis ka nga nang mawala ang daga sa loob ng kondo ko, saad niya. Mas lalong naningkit ang mata kong nakatingin sa kanya. Sa daga ka pala titiklop eh. Alam ko dahil hindi naman ako bobo, Sir Carlos. Paanong hindi ka dadagain ay ang kalat-kalat ng salas mo? Ang daming pagkain na tira-tira. Napagod kaya akong linisin ang salas mo dahil ang daming basura. Ang daming empty bottle at upos ng sigarilyo. Maglinis ka para hindi ka dagain. Sabi ko sa kanya. Mabuti at sinabihan ko para alam niya. Nandyan ka naman para linisin ang mga kalat. Saad niya. Kaya nga may maid para maglinis ng bahay, right? Saad niya. Hoy, Sir Carlos. Hindi porket may kasama ka sa bahay ay pwede mo nang iasa ang gawain bahay sa kasambahay. Kumpleto naman yan katawan mo, di ba? May paa ka naman at kamay kaya pwede mo akong tulungan. Sabi ko. Basta maglinis ka at ayaw kong may nakikita akong daga na pagala-gala sa loob ng kondo ko. Bumili ka ng mousetrap at hulihin mo yan, daga, Marisa. Saad niya. Ang laki-laki mong tao pero takot ka. Sabi ko. May sinasabi ka. Umarko ang kilay niya. Binigay niya sa akin ang pambili ng mousetrap para mahuli ang daga na kinatatakutan niya. Wala. Ang sabi ko ay bibili na ako ng mousetrap para mahuli ko na yan, daga. Sabi ko. Mas mabuti pa nga, Marisa. Bumili ka na at baka makapasok pa sa kwarto ko. Saad niya. Ang overacting naman nito. Kapag nahuli ko ang daga ay ibibigay ko sa'yo. Sabi ko. Subukan mo lang, Marisa. Kumilos ka na. Bilisan mo. Kung makautos naman ito ay wagas. Yes, bibili na ako. Basta sa akin na ang supli, ha. Mayaman ka naman at barya-barya lang sa'yo ang supli. Gusto kong kumain ng Jollibee kaya bibili ako ng value meal. Saad ko. Bahala ka sa buhay mo. Basta huliin mo yan, daga. Sabi niya. Lumabas ako sa condo unit niya para bumili ng mousetrap. Pagkatapos kong bumili ay nilagay ko ang mousetrap sa kusina. Nasa loob ng kwarto ang amo ko at matatakutin sa daga. Ang overacting masyado. Nagluto ako ng hapunan niya. Kanina pa siyang umuwing alas 6 pero mag-alas 9 na ay hindi pa rin siya lumalabas sa kwarto para kumain. Ano kayang nangyari sa lalaking yon? Wag. Ihinto mo ang sasakyan. Narinig ko siyang sumisigaw kaya nataranta ako. Pumasok ako sa kwarto niya para gisingin ko siya. Binabangungot ang amo ko. Nakita ko siyang takot na takot. Sir. Sir Carlos, gumising ka po. Niyugyug ko ang balikat niya at nagising siya agad. Binabangungot ka, sir. Narinig kong sumisigaw ka at bakit ihinto ang sasakyan? Ano yon? Sinasagasaan ka ng sasakyan sa panaginip mo, sir. Tanong ko. Just a dream. Saad niya. Naku, kaya dinadalaw ka ng masamang panaginip kasi hindi ka nagdadasal bago matulog. Sabi ko. Ang sakit ng ulo ko. Daing niya. Kumain ka na, sir, para makainom ka ng gamot. Baka magkasakit ka. Sabi ko. Later. Sagot niya. Ang tigas ng ulo mo, sir. Kung sa bagay. Dalawa ang ulo ng mga lalaki. Isa sa baba at isa sa taas. Pinandilatan niya ako. What did you say, Marisa? Bigla kong tinakpan ang bibig ko. Wala. Ang sabi ko, gwapo ka, sir, kaso bingi ka lang. Sabi ko sa kanya. Hindi ako bingi, Marisa. Narinig ko ang sinasabi mo. Anong dalawa ang ulo ka dyan? Sabi niya. Mas lalong umigting ang panga niya sa akin. I'm just kidding. What's funny? Mas lalong sumeryoso ang muka niya. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi niya nagustuhan ang biro ko. Nagbibiro lang naman ako, sir. Masyado kang seryoso dyan. Napakamot ako sa ulo ko. Ang kati-kati.
Gusto mong itapon kita sa bintana. Pagbabanta niya sa akin. Naku sir. Kapag tinapon mo ako sa bintana ay magbabali-bali ang buto ko. Masisira ang ganda ko. Sasali pa ako sa beauty contest sa lugar namin sir. Sabi ko. Ikaw sasali sa beauty contest Marisa. Seryoso ka? Natawa siya bigla sa sinabi ko. Bakit? Anong palagay mo sa akin sir? Nagsisinungaling ako. Sabi ko sa kanya. Ang tuyo-tuyo nga ng balat mo. Prangkang sabi niya. Tuyo lang yan sir. Kapag gumanda ako. Huyo ka sa akin. Sabi ko. Huwag kang puro daldal dyan Marisa. Patunayan mo sa aking may ibubuga ka. Saad niya. Anong klaseng ibubuga sir? Kailangan ko bang mag-makeup ng husto para may ibubuga ako, ganon? Tanong ko. Bahala ka sa buhay mo. Kakain na ako. Nahuli mo na ba ang daga Marisa? Tanong niya. Wala pa nga sir. Mukhang matalino ang daga dahil alam niyang mousetrap ang nilagay ko kaya ayaw niyang lumapit. Sabi ko. Hulihin mo yung daga na yan Marisa. Buhay man or patay. Understand? Anya. Okay boss para sa'yo. Sabi ko. Good. Nakita ko siyang lumabas sa kwarto niya. Kaloka. Ang sungit talaga ng boss ko. Dinaig pa ang babaeng may menstruation sa kasungitan. Masisira ang ganda ko kay Sir Carlos.